Ikaw ba ay nagtapos through online education? Or ikaw ay currently nag-aaral through online education? O kaya naman, ikaw ay future aspirant na gusto makapagtapos ng iyong bachelor's degree through online education? Kung ikaw ay isa sa mga yan, panoorin mo ang video na ito about my success of career transformation from being a housekeeping attendant to an admin assistant manager. So bago ko i-share lahat ng details sa aking background and kung paano ko nag-transform from housekeeping attendant to admin assistant manager, ay panoorin niyo muna itong video. Ang video na ito ay presentation kung saan na-feature ako as alumni ng AMA OED last January 2025. I started as a housekeeping assistant in a luxury resort in the Middle East. But thanks to OED, I had a speedy career growth. In a few years, I've been promoted to admin assistant manager. Now, I'm taking my master's degree also in OED. So just a short overview of my previous careers bago ako naging admin assistant manager. So una, nagtapos ako ng Diploma in Hotel and Restaurant Management Tourism in April 2009. Ito ay from Villagerra Japes Educational Institute. So nandito yung picture ng institution. Hindi ko lang alam kung operating sila till now. Pero last time na visit ko is nag-ooperate pa din. But they are operating through TESDA courses na. So after nyan, kinuha ako ng Villagerra Japes Educational Institute doon sa kanyang sister company which is the Resort and Hotel. Sa same area din as front desk clerk. So, nag-front desk clerk ako for 4 months, then lumipat ako ng Treasures of Bolinao Beach Resort and Hotel sa Bolinao, Pangasinan, kung saan nakapag-apply ako as housekeeping attendant. So, after nyan, again, lumipat ako ng Manila Manor Hotel sa Malate. So, again, may picture na naman dito. Doon ako nag-housekeeping attendant sa public area naman. After 6 months noon, 6 or 7 months, bumalik ako ng Treasures of Bolinao kasi hinahire ako pabalik ng boss ko dati sa same resort. So, tumagal yung pagbalik ko ng Treasures of Bolinao, umabot ako ng almost 2 years or more than 2 years. So, after nyan kasi, nung June 2012, umalis na ako ng Pilipinas, nagpunta ako ng overseas to work to Qatar as an outside company. So, outside staff ako. Or ang tawag nila dito sa outsourced staff. So, yun yung pinakaunang work ko dito sa overseas. Then, tumagal lang ako until December of 2012. Lumipat naman ako ng Dubai kasi nag-apply ako before nyan as housekeeping attendant sa JW Marriott Marquis Dubai. So, from being an outsourced staff, nagpunta ako as a direct hotel staff as housekeeping attendant. Then, lumipat ako ng Abu Dhabi after a year. So, it's 2013 na nung lumipat ako ng Abu Dhabi as housekeeping attendant pa rin. Nagtrabaho ako dun for 10 months. Then nakatanggap ako ng offer dito sa Sultanate of Oman from the Chedi Muscat. Ito yung current na employer ko din. And kung saan nakahold ako ng 4 positions. So, i-brief ko yun mamaya kung anong position na hold ko dito. While yung sa Abu Dhabi as housekeeping attendant ay dati siyang Hilton Capital Grand Abu Dhabi. Ngayon ay Millennium Capital Grand or Millennium Al Rauda Hotel na yung name niya ngayon. So, nagpalit siya from Hilton Capital Grand. Or actually, ang pinaka-start ng name nun is Rockfort Hotel. Then, naging Hilton Capital Grand. So, doon ako na-employ as housekeeping attendant. Then, after niya, nung pumunta ako ng Muscat, nagtrabaho ko sa The Chedi Muscat as housekeeping attendant. Yun yung pinakaunang work ko. Naging ano na siya, naging Millennium Capital Grand. Then, currently, Millennium Al Rauda. So, papalit-palit kasi ng operator, kaya papalit-palit din ang name yung hotel. So, dito na tayo sa The Chedi Muscat. So, ang una kong nahawakan na position sa The Chedi Muscat is housekeeping attendant. After a year, kasi meron akong boss na British, si Mr. Nick, actually, ano na siya ngayon, at operation manager sa other hotels. Yung after 1 year nun, nilipat niya ako sa desk bilang isang trainee for housekeeping coordinator position. Then, after some time, na-promote ako within the same year, pero nakuha ko yung position ko as housekeeping coordinator, totally changed doon sa system ng company. It was 2019 na. So, very late yung change.
Although binigyan ako ng promotion increase in 2016. So, may mga ganong kasing time na nauunang binibigay yung promotion salary bago ka bibigyan ng posisyon. So, yun. Sa akin is hindi naman kasi talaga nagmamatter yung posisyon noon. Ngayon na lang na-realize ko na kailangan pala yun. So, dati hindi ako ganyan. Ngayon na lang ako nakaka-realize na kapag na tumaas pala ang posisyon mo is tumataas din ang sahod mo, sumasama lahat doon. So, yun yung ibig kong sabihin doon sa improvement. So, after nyan, nagkaroon ako ng ilang taon na nagtatrabaho doon sa desk nila as housekeeping coordinator from 2016 till 2021. Kasi by the end of December 2021, yung previous boss ko ng housekeeping nag-offer na lumipat ako ng Qatar as senior housekeeping coordinator. Plus, tinawagan ako ng Sofitel sa Sofitel or Ramin ng Bahrain. Isang hotel yon na nag-hire din ng housekeeping coordinator. And sa loob naman ng hotel, nagkaroon ng internal hiring. Papunta naman yun ng engineering. So, yun yung nangyari. And nag-apply kasi ako doon. So, nang time na yan, ibalik natin doon sa education para hindi siya magulo. While nag-aaral ako ng education, kasi nag-start ako ng January 2020, so during the course of the study, muntikan pa akong pauwi ng Pilipinas. Hindi ako nakauwi kasi naiwan ako dahil nga in consideration na ako ay nag-aaral pa. So yung GM kasi is very considerate doon sa mga nag-study na staff. So yun ang inuuna nilang i-save muna bago yung ibang staff. So nung time na yun, whether magaling ka mag-perform ng trabaho or hindi, kung meron ka nung ganyang klaseng activity, uunahin ka nilang i-save bago yung iba. So, ang katwiran kasi nila, which is, na-appreciate ko talaga yung reason na yun na kailangan mong maituloy yung pag-aaral mo at tutulungan ka ng kumpanya kahit na pandemic. So, naiwan ako kasama nung 3 other housekeeping staff. So, ako ay isa sa mga pandemic na staff na naiwan sa hotel during the closure. So, nag-close ang hotel ng March 2020, nag-open siya ng October 2020 din. So, doon kaming lahat sa loob, naka-quarantine or bawal kasi kami lumabas ng pandemic and naka-lockdown kasi. So, lahat naman is alam niyan. So, yun yung nangyari doon. And ongoing yan, hanggang sa nakatapos na ako by 2023. So, before niyan, doon na nagkaroon ng career transformation. Kasi nagkaroon ako ng chance na ma-interview sa engineering as admin and storekeeper kasi yun ang una kong posisyon sa engineering. So, ang admin and storekeeper din is yung pangatlong posisyon na hinawakan ko sa pagiging employee ko dito sa current employer ko. So, hindi naman ako nag-expect na magkakaroon ako ng chance na ma-interview kasi syempre maraming competitor plus ang position kasi is very attractive to locals din dito. So, hindi ko na-expect na ako lang pala may interview out of many applicants galing sa internal vacancy. And nagulat ako sa isa sa mga reason kung bakit ako na-hire. Kasi ang reason niyan is dahil nag-aaral nga ako kasi ng online. At nagkukontinue ako nag-aaral while nagtatrabaho. Isa kasing malaking point yun sa mga nag-i-interview sa'yo bilang mga employer. Kung ikaw ay continuously na ini-educate mo yung sarili mo while ini-improve mo yung professional track mo as a person. So, yun yung isang malaking points doon. Plus, kilala naman kasi ako na talagang focus ako magtrabaho at maaasahan ako sa mga task. So, napagtanong-tanong na rin bago ako na-interview ng aking boss, kaya naman pumasa ako sa interview. So, officially, by January of 2022, nalipat ako sa department. Nung time na yon, nasa last year na ng study sa AMA OED. So, kung tatanungin mo ako ngayon, kung ano yung naging reason kung bakit ako nag-transfer, is plain and simple. Kasi nung time na yon, ongoing yung, hindi siya ongoing pala. Papunta ako dun sa OJT, and supposed to be mag-enroll na ako, kaya lang hindi ako makapag-enroll dahil hindi nga related yung current position ko doon sa OJT requirements. So, sakto lang din na nagkaroon ng admin na position, or kasi dalawa yun admin and storekeeper. So, in-applyan ko yun kasi para ma-complete lang yung OJT requirements ko sa school. So, yan lang yung reason kung bakit ako lumipat. Hindi ako nag-demand ng sahod, hindi ako nag-demand ng additional benefits,
ang sabi ko lang dun sa boss ko nung nag-interview, dahil ang sabi niya sa akin is a very challenging position, ready ka ba to accept the challenge? Sabi ko, yes, I'm ready. Kasi, ang katwiran ko is that, lahat naman ng bagay kayang matutunan. So, may idea naman na ako sa position, may idea naman na ako sa half ng mga trabaho na gagawin niya. So, why not pag-aaralan ko yung kalahati nun? Siguro naman in a short period of time, or let's say after 6 months or 9 months, or 1 year, mape-perfect ko rin kung anong ginagawa ko doon sa trabaho. So soon enough, after 6 months pagtatrabaho doon, medyo na-master ko nga siya. Ang pinagkaiba lang kasi, nahirapan ako na i-adjust yung sarili ko dahil lumipat ako from operational to technical. Kasi yun yung pinakamahirap na transfer na mararanasan mo sa iyong career. Dahil hindi siya basta-basta detailed lang, kasi siguro merong mga ibang tao na nakapaglipat from housekeeping to engineering and hindi nila kinaya ng medyo matagal. Dahil nga, ako naiintindihan ko rin yan dahil ikaw ba naman, from cleaning procedures, from entertaining the guests, doon ka pupunta sa kung anong parts ng machineries ang i-order mo, paano ka makikipag-deal doon sa electrical consultant ng company, paano ka mag-build ng isang structure ng civil, ng plumbing, ng something about mga diagrams. So, isa yan sa mga inaral ko nung lumipat ako ng engineering. Pero, ito yung payo ko dyan. Kung ikaw ay may patience, may determination, may focus ka sa kung anong gusto mong marating at anong gusto mong matutunan, hindi imposible na kaya mong mag-adjust from one profession to another. So, yun yung payo ko. Payo number 1 or tip number 1 para ikaw ay mag-succeed sa iyong career transformation. Kailangan meron kang patience. Kailangan well-determined ka. Kailangan focus ka para makapag-adjust ka, para maging successful ang iyong career transformation. So, yun ang ginawa ko. Pangalawa, kailangan buong tiwala mo sa sarili mo. Kailangan marami kang positivity sa isip mo. Kailangan meron kang interest to jump on kung ano yung dapat mong matutunan. Dapat meron kang interest na magtanong, hindi ka mahihiya kung magkamali ka man. Kasi kailangan mong matuto. Yun ang ifo-focus mo. So kung ito ay direction mo pupunta dyan, dyan lang yung direction mo. Huwag kang pumunta dito, huwag kang pumunta dito. So yun yung ginawa ko. Focus. Then after some time, kasi bago ko nagtapos ng 2023, at the end of 2022 kasi, na-promote ako from being a secretary and storekeeper to admin assistant manager. So, dun yung promotion na before ako nag-graduate, na total career transformation na siya. Kasi ang expectation ko, mag-i-stay lang ako sa same position for at least 3 to 4 years. Then, aalis na ako dun sa company at mag-a-apply na ako sa iba. So, officially, na-mention ko naman ito sa isang vlog ko na nag-official graduate ako ng AMA OED at August 2023. And, ma-share ko lang din kasi marami nagko-comment na matagal daw sila magbigay ng kanilang transcript of records and diploma. Sa akin is hindi ko naman siya na experience kasi nag-request ako ng diploma and transcript of record kasi nga delayed ako nag-request dahil hindi naman hiningi ng school ko sa UK agad. So, hiningi nila sa akin by November. Kaya November ako nag-request. So, December 2nd week napunta na sa bahay namin yung transcript. So, ganun lang naman yung process. And actually, humingi pa nga ako ng isa pang paper doon sa AMA OED. Humingi ako ng yung Certificate of Medium of Instruction kasi kailangan kong ma-exempt sa English language test para makapasok sa school sa UK. So, yun yun. Kasi distance learning din ang school ko sa UK. Then, after nyan, nag-continue ako nag-UK for schooling sa Diploma in Engineering. Then, after nag-aral ako ng Masters in Engineering currently, sa current position ko na Admin Assistant Manager. So, ang successful career transformation kasi na naranasan ko dito is that hindi lang siya based on kung anong merong education ka. Kailangan based siya sa mga different factors. So, unang factors is meron ka nung capacity to accept the change. So, yun yung factor dyan. Ang capacity is meron ka bang educational background, meron ka bang work background, meron ka bang attitude background na kaya mo talaga yung pressure na
or i-handle yung pressure sa trabaho na yan. Yun yung kailangan mong tanungin sa sarili mo na tatlong bagay kung kailangan mo ng career transformation. Pangalawa, gaano ka ready para i-accept lahat yan? Kasi minsan, meron ka lahat ng qualities pero hindi ka naman ready. So, ganun kasi yun. Kailangan mong tanungin. Pangatlo, kapag nandoon ka na ba, ano ba ang plan mo to grow further sa area? Hindi ka lang pupunta kasi doon sa career transformation na yan para doon ka lang. Hindi ka pwedeng nakastuck din doon ng ilang taon nang hindi ka magde-develop. Either nagde-develop ka personally, or professionally, or socially. So, kagaya ko, hindi lang sa isang area ang nilalagay ko sa development. So, meron akong 3 factors. Personal, paano ako nagde-develop as an individual person para sa aking family, para sa aking relatives. Ano yung naibibigay ko sa kanila? Paano ako nakaka-affect sa growth ng ibang relatives ko? Paano ko sila nai-inspire? Pangalawa, sa professional, paano ako na-share sa trabaho or sa mga katrabaho yung knowledge na meron ako? Paano ko sila mai-inspire na mag-grow din kagaya ko? Paano ako mag-i-improve sa trabaho ko nang wala akong ibang inaapakan na mga kapwa-empleyado? Kasi tandaan natin na as a professional, hindi natin pwedeng gamitin yung education to make ourselves higher than any other workers sa kumpanya or sa organization. So, yun ang katwiran ko. Pangatlo, socially. Ang social na part kasi ng ating buhay ay yung friends, yung extended families, mga ganyan. Sila ang extended families, yung ating mga kaibigan. Yung mga acquaintances, yung mga other people na makakarinig ng ating kwento, yun yung social. Kung ano ang may contribute ko para ma-inspire sila to grow on their respective fields or career. So, ito yung mga key takeaways na gusto ko ma-share sa iyo kung ikaw ay nanonood at gusto ma-inspire dito sa aking career transformation. So, una, yung current development. Kasi yung current development doesn't give benefits at early stages, but you will reap its fruits only when you don't expect it. So, meron akong saying dito, be hopeful, but don't assume. So, laging magkaroon ng pag-asa, pero wag umasa. Dalawang bagay na magkaiba. So, kahit sa family, lagi namin pinagtatalunan yan kung ano yung magkaibang bagay niyan. Kasi, ang tao kasi minsan nagkakamali na ng intindi sa isang bagay, sa isang meaning. Ang pag-asa kasi na sinasabi ay yun yung binibigyan mo lang ng light or shed of light ang sarili mo or hope na makakalampas ka sa isang pinagdadaanan mo or let's say sa challenge mo sa buhay. Pero yung umaasa is nag-i-expect ka na. Dalawang magkaibang bagay yan. Kaya, lagi kang magkaroon ng pag-asa, pero huwag kang umasa. So, ilagay natin sa normal na description yan, or normal na words. Lagi kang magkaroon ng pag-asa sa sarili mo, pero huwag kang mag-i-expect na makukuha mo ang lahat ng gusto mo sa buhay mo. Kasi hindi lahat ng bagay makukuha natin. Kasi kung makukuha natin lahat ng bagay na gusto natin, unfair ng buhay. So, yun lang yun. Kailangan makuha mo ang isang bagay na pinaghirapan mo, na may effort ka talaga dun para makuha siya, para makamit siya. So, yun yung sinasabi ko palagi. Kasi lahat ng kabutihan na gusto natin sa ating buhay ay makakamit natin yan kung paghihirapan at pagtatrabahoan natin na mabuti. So, yun ang lagi ko sinasabi. So, nagre-relate na ito doon sa aking second meaning about career development na sinasabi ko dito. Career development doesn't come with a single snap. Comes after efforts, sacrifices, and choices. So, kung i-relate ko yun sa sarili ko, from housekeeping to engineering, hindi ganun kadali. Sobrang hirap. Pero nag-accept ako ng isang challenge na hindi ako sure kung magsasucceed ako. Pero kasi malakas ang loob ko at binibigyan ko ng pag-asa or shed of light ang sarili ko. Sa tuwing babagsak ako sa isang, or sa tuwing magkakaroon ako ng failure on the process, tinitignan ko kung paano ko siya ma-perfect sa the next option or sa the next, ano ba yun tawag dito? Sa the next attempt na gagawin ko. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na ititigil mo na yan dahil hindi mo magawa. Ang payo ko lang sa iyo na nanonood, kung gusto mo magkaroon ng successful career transformation nang ikaw ang gumawa,
mismo sa sarili mo, kailangan kahit yung 1% na pag-asa, kakapitan mo. Kasi yung 1% na yan is still possibility. Marami kasi nagsasabi na kapag lower than 50% or maliit na lang yung chance ng pag-asa, titigilan na nila. Ako kasi, binibigyan ko ng attempt yung sarili ko. So, 3 attempts yan. So, una, kung hindi nag-succeed, may pangalawa pa. After ng pangalawa, kung hindi nag-succeed, may pangatlo pa. So, after ng pangatlo, kung hindi na talaga nag-succeed, maghahanap ng ako ng ibang alternative para siguro kailangan kong i-change yung strategy or technique kung paano ko siya gagawin ng mas maayos and mas maganda to adjust accordingly sa process. So, ganun yun. Wag yung after ng 3, maghahanap ka ng mas masamang paraan or mas maiksi na or mas shorter na paraan para ma-shortcut yung success mo. Dahil hindi mo rin yan ma-perfect in the future. Kasi lahat ng bagay kailangan mong daanan into a process na ikaw mismo naghirap kasi para mapapanginabangan mo siya in the future. In addition to that, may mga bagay na hindi mo magagamit ngayon na natutunan mo along the process. Take it and keep it. Kasi magagamit mo yan in the future. So, tatandaan natin yan na hindi lahat ng bagay na natututunan natin ngayon magagamit natin sa eksaktong panahon. Pero yung iba magagamit natin sa future actually. So, maraming tao na hindi interested dyan dahil ang iniisip nila, hindi ko naman kailangan ngayon yan. Paano kung kailangan mo sa future? Yun yung tanong doon. Next is, kailangan mong mag-undergo ng sacrifice para magkaroon ka ng successful career transformation. So, pinabanggit ko na yung mga sacrifices kanina. So, kagaya ko, na nagtrabaho ako ng housekeeping, nag-aaral ako ng business ad major in human resource management. So, kailangan kasi yun dahil para ma-realize mo at ma-appreciate mo kung anong changes sa buhay mo. So, yun ang purpose ng sacrifice sa akin. Yung sacrifice, hindi yung pinapahirapan ko yung sarili ko. Kundi kung nandoon na ako sa successful na part, doon na ako sa nagre-reap na ako ng fruits ng aking paghihirap, hindi ko makakalimutan na mahirap ang dinaanan ko. Kailangan yung susunod na tao na susunod sa process ko, kung kaya kong pagaanin yung process niya, gagawin ko. So example is, ako nag-working student, ako ay nagpuyat, nagpagod sa trabaho habang nag-aaral. Pag binasa ko dun sa kapatid ko yung pag-aaral na yan, hanggat maaari, sinasabi ko sa kanya, ayokong daanan mo yung daanan ko, pero gusto kong matutunan mo na mahirap pagdaanan ang buhay ng ganyan na nag-aaral ka kasi kailangan mo ng education. Pero ayoko magtrabaho ka kasi sobrang hirap. Hindi mo kakayanin or kakayanin mo, pero mahirap talaga. So, yun yung tinatry ko na i-limit doon sa part ng ibang tao or sa tao sa paligid ko na wag nila maranasan yung hirap na dinanas ko. So, ang next na key takeaways na pwede ko ma-share sa iyo is about choices. Kasi doon sa career transformation ko, pwede kasing wag ako mag-transfer ng new career at doon na lang ako sa current na career ko. Pero maghihintay ako kung kailan ako magpo-promote, kung kailan ako magkakaroon ng career development sa area na yun. And although, magkakaroon man ako ng career development pero hindi kagaya ng ibang area na lilipatan ko. Kasi sometimes, ang career transformation will give you a much better and higher option na mag-develop sa sarili mo as a professional sa trabaho. Or let's say, yun ang magdadala sa'yo sa much better success. Kasi sa akin, ang career transformation, kagaya ng online education, yun ang nagdala sa akin sa mundo ng pag-share sa social media. So, isa ito sa mga nagawa ko ngayon dahil sa online education. Pangalawa naman sa choices is that pwede kang hindi tumuloy na mag-aral or pwede kang hindi magtapos ng bachelor's degree pero may consequences yan. Kasi ako, okay naman yung hindi ka mag-aral or hindi ako mag-aral din kung sa sarili ko lang. Kung last 20 years ago yan, okay pa. Possible. Pero sa panahon kasi ngayon, and based on the trends, kailangan talaga magkaroon ng bachelor's degree ang isang individual kasi para makapag-start siya sa at least the most decent start ng kanyang professional life. Yun yung sinasabi ko rin sa kapatid ko and sa mga sa social, sa mga community kapag nakikipag-usap ako sa mga youth na importante ang education, not because patataasin at pagagaanin niya ang buhay mo, kundi matutulungan ka ng pagkakaroon ng education na makapag-start to the most or the least
na pwede kang makapag-start into a decent life as nagtatrabaho. So kung choices mo naman ay mag-aral, yes, possible, very possible yan, pero may consequences yan. Although positive action yan siya, ang pagta-transfer kasi ng efforts mo sa pag-aaral at pagpo-focus sa pagtatrabaho ay pwedeng mag-loss or pwedeng magkaroon ka ng losses sa mga factors na ito. So una, pwedeng consequence yan kasi mawawalan ka ng oras sa ibang bagay. Pangalawa, pwedeng mawala yung mga friends mo or yung mga acquaintances mo. Pwedeng hindi mo na sila ma-communicate on time. Kasi nakafocus ka na doon sa pag-aaral at pagtatrabaho mo. Pangatlo is loss of your time for family. Yes, hindi lahat ng oras may focus mo na sa family, lalo kung ikaw ay pamilyadong tao. So, kailangan tignan mo yung factor din na yan. Fourth is loss of your time for yourself. Kasi hindi ka na talaga magkakaroon ng oras para sa sarili mo. So, ako kasi nung nag-aaral ako talaga, focus talaga ako na dito lang tayo. Bahala ka dyan self. Importante, nakakakain ka ng maayos. Kung mga damit naman yan, mga social needs, hindi kita kailangan ngayon, please. So, ganun ang pinapaintindi ko sa sarili ko. Ganun ang internalization ko para lang makamit kung ano yung gusto ko. Hindi naman ibig sabihin na pinapabayaan ko yung sarili ko. Yung sarili kong social needs lang. Yung sarili kong wants, itinabi ko muna yan dito. Dito muna lahat yan. So, dito muna ako sa focus ako kung ano yung kailangan ko talaga para mag-improve ako as a person, as a professional, as a member of the community. So, kaya ako naabot siguro yung time ko na ngayon. Pero kung ikaw ay nag-succeed sa part na yan, pwede ka magkaroon nito mga to. So, una, better opportunity. So, of course, sa better opportunity, magkakaroon ka ng salary increase, pwede ka ma-promote, pwede ka magkaroon ng bigger benefits sa trabaho. So, sa akin, I would say na I choose to study to improve. Kasi makakakuha ako ng skills, knowledge, and abilities, and other opportunities. So, yun yun. Yun nga lang, nagkaroon ako ng consequences pagdating dyan sa choice na yan. Kasi, una, financial constraints, nagkakaroon ako ng utang. So, malaki ang na-loan ko dahil sa pag-aaral na to. So, hindi ibig sabihin na mag-aaral ka, wala kang consequences na haharapin. So, lagi nating katandaan, ang education has never been cheap. It's becoming more expensive over the time. So, habang nag-aaral ka, lumalaki ang gastos mo din. So, yun yung kailangan mo intindihin dyan. But, hindi yan kasi gastos, kundi it's an investment of your future. Sabi ko nga dun sa previous vlog ko about education or online education, ang pagkakaroon ng education is not about the title, it's not about hindi lang yan siya for improvement, kundi it's about the future. Ano ka sa magiging future mo? So, pangalawa, pwede kasing nagtapos tayo ng online education pero hindi tayo nakakuha ng much better opportunity. Kasi, bakit? May reason yan. Una, irrelevant ang choice mo sa current na trabaho mo. Kailangan, kung ano yung kinukuha mo na profession or online education, dapat nandoon lang din sa area ng current na trabaho mo. Huwag kang lumayo doon kasi mahirap siyang i-relate doon sa current mo na profession. Marami kasing nag-online education na nagkakamali sa pagpili kasi kagaya ko na nag-housekeeping, nag-admin, okay fine, kasi papunta ako sa administration ng housekeeping. Pero 50% lang or less than ang naging relate doon. So, yun yung pagkakamali ko doon. Yun nga lang, nagawan ko siya ng paraan. So, yun yun. Ang pwede mo lang gawin dyan, kung kagaya kong housekeeping nang galing, pwede ako mag-aral ng BS Accountancy. Siguro, kasi yes. Kasi yun, kailangan mo ng board exam. So, meron kang ways to justify na alam mo talaga yung profession na yun. Yung something na may mga magiging board passer ka, pwede pa yun. Pero kung wala kang, hindi ka board passer, I would suggest na doon ka lang magstay related doon sa profession mo. Kasi mahirap i-justify yan kung malayo ang kinukuha mong course sa current mo na trabaho. Next na factor kung bakit hindi ka makakaroon ng better opportunities, meron kang insufficient connection. So, hindi ganun kalaki ang connections mo sa professional field or sa industry para makalipat ka ng much better na job opportunity. Pangatlo is meron kang irrelevant working background. So, yun yung kabaliktaran dun sa irrelevant yung
area ng course mo doon sa work mo. So, ang ending nito, kapag ganun na nangyayari, mostly mag-fail ka talaga. So, kaya naman, i-share ko sa vlog na ito or sa video na ito na hanggat maaari, kung ikaw ay nag-aaral or mag-aaral ng through online education, doon ka lang mag-stick at least sa current na profession mo na related dyan. Kung hindi man, doon ka sa profession na magkakaroon ka ng license para makapag-start ka ng much better job options in the future. So, dito tayo sa efforts. So, efforts kasi is required to adjust the changes. So, kailangan talaga malaki ang i-effort mo para mag-change or mag-improve yung professional life mo kapag kumuha ka ng online education. Next is sacrifices. Ang sacrifices is required to intensify the process of adjustment. So, sacrifices, magkakaroon ka ng extra time out of working hours, out of your personal time, out of your friends or family's time. Ang personal time mo, may sasacrifice mo talaga yan kapag kailangan mo magtapos ng education while nagtatrabaho. So, kailangan mong i-accept lahat ng mga factors na yan para mag-succeed ka sa iyong pinapangarap na degree through online education. So, to summarize this, i-summarize ko yung choices. Ang choices kasi will define your willingness to undergo the changes. So, isa yung mga initiative. Yung self-initiative mo dapat mataas kung gusto mo ng career improvement or gusto mo ng professional improvement. Pangalawa, mataas ang interest mo na mag-change. Interest mo sa mga bagay na hindi mo alam pero gusto mo matutunan. Pangatlo is, mataas ang patience mo. Hindi ibig sabihin na nag-fail ka na ngayon, susuko ka na. Tandaan mo, kailangan ng patience and determination. Next is, yung choice mo affects your positivity. So, based on kung anong choice mo na gagawin, dapat always be positive. Kahit na 1% nga lang, as I mentioned earlier, ang possibility, kailangan positive ka pa din. And your willingness. So, kailangan willing ka to undergo to a hard process or to a process na hindi mo siya sure. Pero, kaakibat niyan, mag-aaral ka talaga kung paano siya ipi-perfect. Kasi para matapos mo yung process according to the outcome na gusto mong mangyari in the future. So, next na key takeaways is about the learnings. So, learnings on my career shift, marami akong natutunan doon. So, ito yung tag na sasabihin ko dito. Nangarap at nagbabaka sakali ako, pero di ako umaasa na ma-achieve ko yung career changes na pinapangarap ko. Kasi bakit? Una, sa trabaho ko, hindi ako nagre-reklamo kung ano yung pwede kong gawin. Kasi ako, pag nagreklamo ako yung type na empleyado or worker na hindi talaga basta-basta nagre-reklamo. Kasi ako, sinasabi ko yan, kung light lang yung load or hindi naman gano'n nakaka-pressure pero mahirap, bakit ko naman i-reklamo yun kung matututo ako? So, una, kapag nagtatrabaho ako, ito ang ginagawa ko. I give my best effort regardless if I got more or less. The important thing is I tried. Yes, kasi hindi ako nagtatrabaho talaga just to become good dun sa mga katrabaho ko or to look good dun sa mga amo ko or sa mga boss ko. Hindi ko kasi ugali na mapunta lang yung image ko doon sa part na yan. Kasi ang style kasi na yan, nag-i-end kasi yan. Hindi yan siya in continuously na hanggang sa next company na papasukan mo, ganun pa rin. So, kailangan yung pagtatrabaho na ganun is consistent talaga kahit saang company ka mapunta, kahit saang department. Yun ang trademark ko bilang employee dito sa company na pinapasukan ko ngayon. Pangalawa is, I give my best for learning and hoping to become better. So, hindi lang kasi ako nagtatrabaho to earn a salary. Nagtatrabaho din ako to learn more, to prepare myself for my future. So, whether nakakuha ako ng mas mataas na salary or hindi, whether nakuha ko yung expectation ko or hindi, kailangan kong magtrabaho para matuto, para ma-prepare ko yung sarili ko kung ano man yung gusto kong marating in the future. So, hoping ako na sa pagtatrabaho na yun, sa pagbibigay ko ng best ko, magiging much better ako na version sa sarili ko mula ngayon until the next future na meron pa akong chance na magtrabaho. So, dyan sa part na yan, isi-share ko kung ano yung learnings na
ina-apply ko sa sarili ko para mag-improve from the current to the future. So ito yun. Dream and take the risk, but don't set a high expectation for success or winning, but expect to take home an important learning whether you win or lose. Yun ang power of positivity para sa akin. Kasi ang lahat ng effort mo na binibigay mo sa trabaho, huwag ka mag-i-expect na mapupunta lahat sa ipabalik yan. Huwag ka mag-i-expect ng something in exchange of it. Yung ibang expectation na meron ka, dapat ihiwalay mo na. Iiwanan mo na. Kasi ang trabaho ay trabaho, hindi lahat ng salary mapupunta sa iyo. So, yun yung sinasabi ko sa sarili ko. Ang gusto kong mapunta sa akin, yung important learning na pwede kong madala in the future. So, on the last 5 years ago or 4 years ago, sinasabi ng mga katrabaho ko sa akin, bakit ka nagtatrabaho ng sobra-sobra na ganyan? Bakit pati ang hindi mo trabaho, pinag-aaralan mo? Masyado ka nang nagmamagaling. So, yun sinasabi sa akin lahat yan. Hindi ko pinapansin lahat yan kasi inisip ko, baka naman after 1 or 2 years magamit ko ito. So, lahat ng mga inaral kong trabaho doon sa other department, nagamit ko ngayon dito sa current position ko. So, yun yung sinasabi ko sa iyo na hindi lahat ng learnings na makukuha natin this time ay gagamitin natin at the same time. Yung iba, in the future talaga. Kasi, binibigay sa atin yan kasi piniprepare na tayo for the next move of our professional life or professional career. So, hindi ko kasi iniisip kung ano man yung magiging kalalabasan noon. Ang iniisip ko lang, kailangan makuha ko yung learning sa task na to. Kung ilalagay mo yung situation na yan sa love, sinasabing magmahal ka ng lubos, pero huwag ka mag-expect na mamahalin ka rin ng lubos. Kasi ang love is giving. So, ganun din ang effort. Mag-effort ka, pero huwag kang mag-expect na may bumalik sa'yo. Kung may bumalik man sa'yo, okay, thank you. Kung wala, hanapin mo na lang yung learning galing doon. At sa trabaho naman, ito lang yung masasabi ko dyan. Magtrabaho ka ng sobra, pero huwag ka mag-expect na higit pa. Or manguna ka sa mga gagantimpalahan ng mga boss mo or kung sino man dyan. Alalahanin mo, kung may politika sa gobyerno, mas lalong may politika at palakasan din sa trabaho. Kahit pa ikaw o ako ang pinakamagaling na empleyado sa mundo. So, totoo yan. Kasi ranas ko yan. Bilang matagal na sa trabaho or bilang nagtatrabaho na nag-aaral, kahit dun sa pag-aaral ko may politika pa rin. So, kailangan i-accept mo lahat ng reason or factors na yan kasi para hindi mo siya didibdibin kapag nakita mo na, okay, yun na pala yun, ganyan na pala yun. So, mag-focus ka na lang, dito ka na lang. Dami-dami yung problema, so dito na lang ako. Ganun kasi ako. Kung ilalagay mo naman yung situation na yan sa family, ganito ang mangyayari dyan. Magbigay ka sa kapamilya, kamag-anak, o sa kaibigan, pero huwag kang umasa ng kabutihan na ibabalik sa iyo. Oo, may nagsusukli din naman ng kabutihan, pero mayroon din nagsusukli ng masama. So, yun. Hindi lahat ng tao na pinagbibigyan mo ay mabuti ang magiging balik sa iyo. Kailangan tanggapin din natin yan. Kasi, ang problema kasi ng isang tao kung bakit nagiging mabigat ang buhay niya, isa ito sa natutunan ko naman nakaraang taon na mag-i-expect ka pala ng something in return kapag nagbigay ka. Sa ako, hindi. Kasi, bibigat ang buhay mo kapag ganun. Ako kasi, pag nag-share ako, ang reason ko is, nag-share ako dahil may blessings akong dumarating eh. Nag-share ako ng knowledge ngayon, nag-share ako ng awareness. Kasi na-bless ako na maging aware sa mga yan. So, kaya ko din sinishare ito. Kasi para makita ng tao na ganito pala, ito ang positivity, ito ang acceptance, at ito ang moving on. So, ganun yun. Kaya lang, dito sa likod ko, maingay yung family sa kabilang room. Sobrang ingay nila. Meron akong kasabihan tungkol dyan sa pagbibigay na give but don't expect to receive something in exchange out of it. Kasi sa akin, ang pagbibigay ay hindi lang sign na mabuti akong tao, kundi, kagaya nga ng sabi ko kanina, ang pagbibigay para sa akin ay sign na nakakatanggap ako ng blessings at sinishare ko ito sa iba. Either sa family ko, sa katrabaho ko, or sa community. And the rest na may share ko is that kung ikaw ay may pangarap, so, pangarapin mo, ipagdasal mo na i-prepare ka na marating mo yung pangarap mo na maayos, na
kagaya ko na may wisdom ka sa sarili mo at pinagdadasal mo ng continuous yung health, safety at kaligtasan mo at yung pamilya mo at yung mga tao sa paligid mo. Plus, kailangan mong planuhin, kailangan mong magkaroon ng ambisyon, plan it. Kailangan mong i-plan, kailangan mong i-work out, kailangan mong magkaroon ng determination, kailangan mo ng focus, ng pasensya. Kailangan mataas ang effort mo sa paglalagay ng mga initiative kung paano marating yung pangarap mo. Kailangan alam mo yung mga factors ng negative at positive tungkol dyan. So, sa pagkakaroon naman ng pangarap, ito lang ang may papayo ko sa iyo. So, kung mangangarap ka, ito ang advice ko sa iyo. Huwag mong ipagdasal na matupad ang pangarap mo, kundi ipagdasal mo na sana mapanatili kang ligtas, malusog, at puno ng wisdom pati ang mga tao sa paligid mo habang inaabot mo ang pangarap mo para sa sarili mo at para sa pamilya mo. Kasi, ganito yan, nakarating ako sa level na ito sa pagiging admin assistant manager. Hindi ko siya pinangarap, kundi hindi ko siya pinangarap. Hindi ko siya pinagdasal na dumating ako lang sa point na yun. Ang pinagdadasal ko is i-prepare ako kung saan man ako makarating sa nakakataas na antas ng buhay, na sana hindi ako magbabago, na sana ganun pa rin yung way ko ng pamumuhay kapag nasa labas ako ng trabaho, na hindi ko dinadala yung pagiging mataas ko sa labas ng kumpanya o sa komunidad o sa pamilya ko. So yun naman din ang nangyari. Kapag nasa bahay ako, ganun pa rin, naglalaba, naglilinis, naguhugas ng plato, nagluluto minsan. Kaya lang, hindi talaga ako magaling magluto. So yun lang yun. Accepted ko naman na yun. Plus, hindi ako tinuturing na mataas ng mga kasama ko sa bahay, lalo yung magulang ko, kasi sinasabi ko nga, ayokong ma-experience yung the same na tinatawag akong sir sa trabaho, tapos hanggang dito ba naman sir pa rin tawag sa akin. So parang naano ako, parang ano ba yun? Hindi naman ako pinapasahuran dito, bakit sir pa rin tawag sa akin? Hindi naman ako teacher. So teacher, fine. Kasi ang teacher talaga, magiging sir at madam yan, whether ako ay naging mas mataas sa kanila or ako ay nag-succeed na more than sa success nila. So yun yung tatandaan natin. Ang pwede lang natin tawagin na sir or madam ay yung mga naging teacher natin, dahil sila ang nag-mold kung paano tayo nag-success sa buhay as professional, as a member of the society, at saka sa family. Kailangan bibigyan mo ng hope palagi ang sarili mo kahit doon ka na sa point na down ka na talaga dahil hindi mo maabot-abot ang pangarap mo. So yun lang yun. Kasi ako, nanggaling ako sa isang mahirap na buhay, nanggaling ako sa isang walang-wala talaga. Yung zero talaga kami, as in walang-wala talaga. Hindi kagaya ng ibang nangangarap na meron naman na talaga silang napagsimulan at meron ng something na resources. Ako talaga wala. Galing sa zero, so nangarap, nag-working, nag-aral, nagtapos, nagkaroon ng career transformation, at ngayon, i-share ko sa iyo yung mga learnings na natutunan ko over the process of a successful transformation in my career, as a person in my family, as a person in my professional career, as a person in the community. So yun lang, and thank you for watching. See you on my next online educational vlogs. Bye!